So ayun, welcome po muli sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. DC Graphics Tutorial at kung bago ka pa lamang at naligaw ka sa channel na ito, please like, comment, and share at hit mo na ang subscribe button at ang tiny notification bell para updated tayo sa mga bagong video at tutorial na pwede nating may share sa channel na ito. So ayun para sa video na to, i-share ko lang kung paano ako mag-print ng PVC ID gamit ang A4 size na PVC sheet. Tapos itong kanyang pinaka film na kung saan dito natin ipiprint yung image para sa ID. So maraming paraan para makapag-print ng PVC ID So meron na nga ngayon yung direkta na PVC na mismo yung sasalang sa printer, tapos hintay mo na lang matapos. So hindi ka nagagamit ng laminator, hindi ka na rin gagamit itong parang film na ipiprint pa yung image bago dun sa PVC. So para naman dun sa mga bago pa lang na may ganitong business, so kalimitan talagang binibili yung ganitong size na A4 size pa lang, tapos mano-mano lang yung paggawa kasi nga hindi pa rin kaya mag-afford ng ganong klaseng printer Pero kung kaya nyo pumili, so maganda rin yun para at least hindi na kayo ma-hassle sa paggawa ng PVC. So hindi na kayo mahihirapan So ginagawa ko lang tong video para dun sa mga ganito pa lang yung ginagamit So papakita ko yung paraan ko paano ko gumawa. So may dalawang paraan ako na ginagawa na para makapag-print ako ng PVC ID. So papakita ko sa inyo yung proseso. So focus na tayo dito sa ating monitor sa ating Photoshop. Papakita ko paano ko nagpe-print, paano ko siya ina-arrange. At isang bagay pa pala bago tayo mag-print, so bago natin ilagay itong PVC film dun sa ating printer So kailangan mo natin ma-determine yung kanyang print side tsaka yung likod So para malaman natin yung gagamit tayo ng scotch tape. Tapos ilalagay lang natin dun sa bandang corner ng ating film. So parang ganito. Tapos bibiglayin lang natin lain So ayun, kung mapapansin nyo parang nababakbak siya, natutuklap. So ibig sabihin ito yung ating pinakalikod Tapos itong side naman na to, ito yung ating print side. So ganoon lang kasimple para ma-determine nyo kung saan yung inyong print side para hindi kayo magkamali. So importante rin yun kasi sayang rin naman yung material. So ayun, dito na tayo sa ating Photoshop So makikita nyo may layout na nga ako dito. So ito yung ID na to, ito yung ginawa ko nung kapares nung paggawa ko ng lanyard. Kung mapapanood yung isa kong video gumawa ko ng lanyard. So magkapares yun sila nitong ID na to. So hindi ko na pinakita pa paano ako mag-layout nitong ID kasi matatagalan tayo masyado. So bali nakadalawang grupo siya yung para sa front, tapos yung para sa kanyang likod ng ID. So pagkatapos ko mag-layout, sinesave ko lang siya sa image. Tapos i-drag ko lang siya doon sa A4 size na So parang ganito. So gumawa ako ng bagong layer. Tapos gumawa lang ako ng mga grid lines para yung pag-arrange ko sa kanya ay mapapantay talaga So mamaya kasi pag ginugunting natin siya, tapos pag ika-cutting na natin siya gamit yung ID cutter, pantay siya. So wala tayong makikitang parang tumatabingi dun sa front tsaka sa back ng ID. So pagkatapos nito, pag na-arrange na natin siya so kagaya itong ginawa ko, naglagay lang rin ako ng guhit sa gitna para guidelines na rin pag gunting natin mamaya. So ipiprint na natin siya So Control P, tapos
So yung ginagamit kong printer dito ay Epson L360. Tapos isa-set natin siya sa A4 size. So ginagamit ko ditong settings sa paper type, Epson Premium Glossy, tapos standard. Tapos i-mirror natin siya, wag natin kakalimutan yun, dapat naka-mirror. Tapos okay. So i-landscape lang natin siya. Tapos yun lang yun, yung sinabi ko rin kanina na dapat i-determine muna natin yung film, yung kanyang print side. So pag okay na yun, so ready to print na siya. So ipiprint na natin. Ayun, na-print na natin yung ating image dito sa ating film ng ating PVC. So gagawin na lang natin dito, ikakat na lang natin siya, tapos papakita ko na sa inyo yung dalawang process kung paano ko siya ginagawa, yung PVC ID. So ayun, i-assemble natin yung ating ID. So yung unang paraan na ginagawa ko, so ilalapat ko lang itong front na design dito sa likod. So parang ganito, para mapantay natin siya, Tapos lalagyan lang natin siya ng tape dito sa gilid. So parang ganyan lang. Tapos lalagyan natin siya dito sa gitna ng ating PVC sheet na nakating natin kanina. So ganun rin kanina, tutuklapin natin tong PVC sheet. Meron siya kasing mga parang plastic na tutuklap. So kuha lang tayo ng scotch tape, So ito yung mapapansin nyo, tong parang plastic na to. So tatanggalin muna natin to bago natin ilagay doon sa ating na-print na image doon sa film ng ating PVC, So ganoon din sa likod. So pag natanggal na natin siya, pwede na natin siyang ilapat dito sa film, So ganun lang kadali. Tapos ready for laminate na siya, Lalaminate na natin siya bago natin i-cutting sa gamit yung ating ID cutter. So yung pangalawang paraan naman na ginagawa ko, so diretsuhan na. So ika-cutting na natin tong mga image na to gamit yung ating ID cutter
bago natin siya i-assemble dito sa ating PVC sheet ano. Pero ganoon din tong PVC sheet natin, kakating na rin natin siya gamit yung ID cutter rin para diretsuhan na bago natin i-laminate. So ito yung ating ID cutter ano. So gaya ng sinabi ko kanina, ikakating na natin siya diretsyo. So ito na yung ating mga nakating ano na image. So gagawin na lang natin, tatanggalin natin uli yung mga plastic dito sa ating PVC sheet. So gamitan lang natin uli ng scotch tape ano. Gawin din sa kabilang side. Pag natanggal natin siya, diretso na ilalagay na rin natin itong ating na cutting ano na image. So siguraduhin lang natin pantay siya ano. So ganoon din sa kabilang side. So ayun, ganun lang ano. Tapos ready for laminate na siya. So ayun na natin yung ating laminator. Tapos naka-hot. Tapos forward. Tapos itong degree temperature yan, nakaset na siya sa 120 degree. Tapos hintayin lang natin mag-green yung light, tapos ready for laminating na siya. So ayun, okay na yung ating green light ano. So ibig sabihin pwede natin siyang isalang yung ating mga PVC. So 3 beses natin isasalang yung ating mga PVC ano, yung kanyang repetition. Para mas dumikit siya at lumapat doon sa ating PVC sheet. Tsaka para hindi siya basta-basta na babasa ng tubig sa loob. Kasi yung iba pag nabasa, nagmo-moist doon sa loob ng PVC. So nasisira yung PVC ID. Kaya 3 beses natin siyang sasalang para mas dumikit talaga siya doon ano, sa ating PVC sheet. Para maging matibay rin siya.
So ayun, tapos na natin siyang ilaminate, ano. So itong kaninang ginawa natin, bali kakating na lang natin siya, ano. Kagaya nung ginawa natin dun sa kaninang ID na kinating muna natin bago natin nilaminate. So ayun, ano, ito na yung ating mga na-print na ID, yung mga na-laminate na rin. So yung panghuling part, ano, tutuklapin na lang natin itong part na cover ng film, kagaya nung kanina nung pinakita ko nung paano ko tinuklap, ano. So gamit lang tayo ng scotch tape, or pwede rin na lang nating gamitin ng ating mga daliri, ano. Tapos madali lang naman siya matuklap. Ganon din sa side na to. So parang ganito, glossy na siya. So pagkatapos doon, pwede mo na siyang lagyan ng ID jacket, ano, yung parang pinaka-cover ng PVC ID. Or kung wala naman, minsan binubutasan lang dito yung mga pangbutas ng ID. Tapos pwede na siyang ilagay sa ating lanyard. So ganoon lang kasimple kung paano gumawa ng PVC ID. So sana may nakuha kayong konting idea, ano, lalo na dun sa mga magsisimula pa lang ang ganitong business. So pero kung kaya nyo bumili ng printer na diretsuhan na makakapag-print kayo ng PVC ID na hindi na kayo magla-laminate, so hindi na rin kagagamit ng film, so mas maganda rin yun. So iwas hassle, parang hindi na rin kayo mahirapan. Sa ganito kasing proseso, parang medyo matagal-tagal. Tapos yun nga, busisi nga siya, ano, maproseso. Pero sa tingin ko kaya nyo naman magawa kung ano yung paraan na ginawa ko, ano. So hanggang doon na lang, ano, bago matapos tong video na to. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share, at hit mo na ang subscribe button at ang tiny notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na pwede kong mai-share, ano, sa channel na ito. So hanggang doon na lang. This is Graphics Tutorial, signing off. Peace.